Makalipas nga po ang ilang araw mula nang magkaroon ng Dallas Mavericks ng lose streak, nakabawi na nga sila ngayon matapos nilang maipanalo ang laro kontra sa OKC Thunder at umabot na sa 2 games ang kanilang hawak na win streak, which is nagpaangat sa kanilang record sa 7 wins, 7 losses. At hindi rin naman nila yan magagawa dahil sa team effort ng 7 players sa pangunguna ni na PJ Washington na merong 27 points, 17 rebounds at si Kyrie Irving na merong 23 points. Ang kaso, kahit nagkaroon ng Dallas ng win streak, meron pa rin sila ngayong problema matapos ang injury ni Luka Doncic at ang pag-struggle muli ni Klay Thompson kung saan nakakuha lang ito ngayon ng 5 points sa loob ng 25 minutes. Hindi nga ito nakakatulong sa depensa para mapigilan si Shai Gilgeous-Alexander, and since liability pa siya sa clutch time, mismong si Coach Jason Kidd na ang nagsabi at ibangko ito sa huling minuto. At simula nga po nang paupiin siya, mas gumanda nga po ang performance ngayon ng Dallas na nagresulta sa kanilang pagkapanalo. Samantala, lingid nga po sa inyong kaalaman, nagkaroon nga po ng laro ang G-League team ng Lakers na South Bay kontra sa Stockton Kings kung saan natalo sila 127-122. Pero sa kabila niyan, may ilang mga magandang bagay pa rin naman ang nangyari at pagpapakitang gilas ni na Armel Traore na mayroong 27 points, Max Lewis 26 points at si Quincy Olivari na napaka-consistent maglaro. 24 points, 9 assists, 3 rebounds. Kaya ipinakita na naman ni Olivari sa South Bay na nararapat talaga siyang isali sa rotation, lalo pat nag-average na nga ito ng 27 points per game sa G-League na nangahahulugan pang NBA ang galawan niya. Ngunit kahit gaano kagusto ng mga fans na paglaruin si Quincy Olivari sa rotation ng Lakers, mismong si Coach JJ Redick na ang nagsabi, hindi niya ito gagawin dahil mas priority nga po na ng paglaruin ang kanilang mga point guard sa G-League. Kaya sa naging desisyon na ito ng Lakers, may ilang mga fans ang naghinala. Bakit ayaw isama ni Redick si Quincy Olivari? Dahil ayaw nga daw nitong masapawan ng anak ni LeBron na si Bronny. Meron nga itong natatanggap na special treatment since home games lamang siya naglalaro sa South Bay. Kita naman nga ninyo na napakalayo nga po ng galawan ni Olivari kay Bronny, ngunit dahil gusto ni LeBron na gawing priority ang kanyang anak, nalilimitahan nga nito ang ibang mga players. Sa kabilang banda, hindi na nga po mga idol kinailangan pa ng Cavaliers ang main superstar na si Donovan Mitchell para ma-extend sa 15-0 ang kanilang record matapos patumbahin ang Charlotte Hornets. Napatunayan nila dito kung gaano kalalim ang kanilang lineup dahil sa dami na mapagkakatiwalaang player. Dahil dyan, kasama na sila ngayon sa 4 na team sa history ng NBA na merong 15-0 record. Maging ang LeBron Cavaliers noon, hindi nga po nakakuha ng ganitong klaseng record, kaya nangangahulugan na pang championship na nga daw talaga ang team na ito. Medyo nalalapit na rin naman sila na mabasag ang best record ng Warriors taong 2016, 24-0 dahil lamang nila o kailangan na lamang nilang manalo ng 10 laro. Pero hindi nga magiging madali ang tatahakin dito dahil delikado pa rin silang matalo at mabahiran ang perpektong record laban naman ngayon at sa susunod na araw na Boston Celtics. Para nga po sa inyong kaalaman, sa home court pa ng Celtics na TD Garden gaganapin ang laro at siguradong alam nga ninyong bihira lamang matalo ang Boston sa kanilang mga home games.